Magsisimula ang ika-12 chapter ng solo leveling sa desyerto, kung saan nga dito biglang napadpad ang ating bidang si Jinwoo Saka dahilan ng hindi niya pinansin ang daily quest na inata sa kanya ng system. Dito nga ay makikitang pawis at pagod na ito sa kakatakbo. Wala nga itong ibang magawa kung hindi gawin ang lahat ng kanyang makakaya para hindi mahabol ng higanteng centipede. Sapagkat hindi nga ito tinatantanan ng humabol sa kanya dito sa desyerto, at tanging mga sigaw lamang nitong si Jinwoo at ng higanteng centipede ang maririnig dito. Hindi nga naglaon ay nagsilabasan na rin ang iba pang mga centipede dito sa desyerto. Ang nakasaad nga dito sa kanyang penalty quest ay dapat siyang manatiling buhay hanggat hindi natatapos ang itinakdang 4 na oras. At malapit na nga itong matapos. Sobrang lapit na nga ng isang higanteng centipede sa kanya. Dito nga ay wala ng humpay na tumutulo ang pawis dahil sa walang humpay nitong pagtakbo. At dito ay may lumabas na notice na ipinapaalam sa ating bida na nakumpleto na niya ang penalty quest. Bigla na nga lang ibinalik ang ating bida dito sa kwarto niya sa loob ng ospital. Mukhang ang sobrang swerte nitong ating bida dahil nakaligtas na naman ito sa matinding panganib na nakaharap niya. Dito nga sa loob ng kanyang kwarto ay makikitang sobrang pagod na pagod itong si Jinwoo at sobrang dumi niya dahil sa kanyang dinanas sa penalty quest. At dito nga ay natatanong niya sa sarili itong penalty quest na bago niya lamang naranasan. Nagkaroon nga si Jinwoo ng bagong mensahe mula sa sistem na nagsasaad na meron itong natanggap na gantimpala at nagtatanong ito kung ito ba ay tatanggapin niya o hindi. Halos mawalan na nga ng malay itong ating bida dahil sa matinding pagod na dinanas niya. Pumasok nga ang isang nurse dito sa kwarto at nagulat ito sa kanyang naabutan dito sa loob ng kwarto ni Sung Jinwoo. Napatanong na lamang ito kung ano nga ba ang nangyari dito dahil sobrang dumi at nagkalat ang mga buhangin dito. Mangangailangan nga daw ito ng tulong dahil dito. Napag-uusapan na ng mga nurse itong ating bida dahil hindi pa nga katagalan simula nang ito ay magising at lagi na itong nakikitang tumatakbo sa paligid ng ospital. Natanong pa nga ng isang nurse kung anong sinabi ng doktor dito, at wika ng isang nurse na ang mga hunters ay kakaiba sa mga normal na tao, sapagkat ang mga hunters ay may kakayahang gumaling ng mas mabilis at ang mga magagaan na exercise ay wala namang idudulot na masama sa kanila. At nakikita nga nila itong ating bida na tumatakbo. At napatanong pa nga ito kung isa bang simpleng exercise lang itong pagtakbo at kung magiging ayos lang ba ito dito. At hindi nga nila matandaan kung gaano na ito katagal tumatakbo. 4 na araw na nga ang lumipas simula nang magising itong ating bida. At merong mga kaganapan na napagtatanto niya na alam niya na. Habang huminto ito sa pagtakbo at sandaling na mamahinga, ay una niyang napagtanto na ang screen na nasa harapan niya ay hindi isang katang-isip lamang dahil totoo ito. Nakikita niya ito ng kasinlinaw ng isang kristal, ngunit hindi ito nakikita ng ibang tao. At makikita sa kanyang harapan na natapos niya na ngayon ang kanyang daily quest. Dahil dito ay may natanggap siyang mga gantimpala na pwede niyang pagpilian. At pinili nitong ating bida ang status recovery. Sa pagpili niya dito ay nanumbalik ang kanyang 100% lakas at nawala ang lahat na kanyang nararamdaman pagod kanina. Dahil ang status recovery ay nagtatanggal ng pagod dahil sa ginawa niyang mga ehersisyo. At pinapawi rin nito ang mabigat na pakiramdam matapos ang nakakapagod na ehersisyong ginawa niya. Meron pa ring ibang opsyon gaya ng pagkakaroon ng ability points na magpapalakas ng kanyang stats, o pwede rin makakuha ng isang item box na merong iba't ibang laman na pwedeng makuha dito. Ang ability points ay pwedeng ipamahagi sa mga abilidad ng isang karakter sa stats menu. Ang pagpapataas ng abilidad ay magpapalakas ng sobra. At syempre ay magle-level up din siya. At merong siyang stats, skills, inventory, item stashes, at iba pa. Parang nasa isang laro siya ng isang laro sa computer. At dahil dito ay may kakaibangang pangyayari na ang nagdidikta sa ating bidang si Sung Jinwoo. Hindi niya nga mapagtanto kung paano ito nangyari sa kanyang sarili. Dito makikita sa kanyang stats na level 1 pa lamang ang ating bida ay katumbas equals T may HP na 100 at merong 10 MP. At iba pa. Nagpaalam itong ating bida sa front desk kung pwede ba muna itong lumabas saglit. Pumayag naman itong nagbabantay sa front desk at nagtanong kung saan ito pupunta. At sinagot niya ito na meron lamang itong kailang asikasuhin. Dito nga ito pumunta sa Hakjeong Station. Sa mismong hagdan papasok ng station ay nakahinto itong ating bida at mukhang nag-iisip ng malalim. Dito niya nasabi sa sarili kung para saan ba itong susi na hawak niya. Ito nga ay nakuha niya sa isang random box sa pagkakakumpleto niya ng daily quest. Minsan ay nakakakuha siya ng walang kwentang bagay kagaya ng band-aids at pens, ngunit kakaiba nga ito ngayong hawak-hawak niyang susi. At meron nga itong kakayahang magbukas ng isang instant dungyon sa Hakjeong Station sa ikatlong labasan. At tugon dito ni Jinwoo ay isang susi ito para makapagbukas ng isang instant dungyon. At nagtataka nga ito kung anong klaseng dungyon ang mabubuksan nito. Ang mga nakikita niya nga dito sa system niya ay quest, stats at mga rewards. Ang ibig sabihin lamang nito ay kaya niya nakikita itong kakaibang bagay na parang isang laro ay nangangahulugan lamang na nagkaroon siya ng pangalawang awakening. At tinanong ang kanyang sarili kung talaga bang nagkaroon siya ng panibagong awakening. O isa lamang itong parte ng proseso. At kung tama ang hula nito ay sapat na ang kanyang lakas para subukan ang instant dungyon na ito. Natanong nito sa kanyang sarili na ang pinakamahinang hunter ng sangkatauhan ay naawaken ulit. Sambit sa kanyang sarili na kapag sinabi niya ito sa ibang tao ay kukutyain siya ng mga ito.
Magaling nga daw siya sa pagtakbo papalayo. At kapag naging masyado ngang mapanganib ito gaya nung huling dungeon raid niya, ay tatakbo na lang patakas ito. Dito nga ay sinimulan niya ng subukan gamitin ang susi. Nagsimula na nga itong gumana. Nagsimula na ngang bumukas ang gate ng instant dungeon dito. Bumukas na ang instant dungeon gate. Pumasok na nga itong ating bidang si Jinwoo sa instant dungeon gate na makikita ang determinasyon at buong buo ang loob nitong pumasok. At sinabi na nga ng system niya na nakapasok na ito sa instant dungeon. Bigla nga itong may napansin sa lagusan, at dahil dito ay nagulat ang ating bida. Napagtanto niya nga na nagsarado na ang lagusan ng tuluyan. Dito nga ay may babaeng naglalakad na palabas ng lagusan, mukha ngang hindi siya nito nakikita at tumagos lamang ito sa lagusan. Dito ay napatanong si Jinwoo na nasa ibang dimensyon ba siya. Napagtanto nga niya na hindi ito isang regular na dungyon. Baka nga daw ito ay kagaya ng isang pulang gate kahit na hindi pa siya nakakakita ng gaya nito sa totoong buhay. Napatanong nga itong ating bida kung anong dapat niyang gawin. Plano niya nga sanang tatakbo siya papatakas kung sakaling hindi sumang-ayon ang mga mangyayari sa kanyang plano. Pero ang kanyang natatanging lalabasan sa pagtakas ay nakasarado na ngayon. At nagbabala nga itong system na hindi siya pwedeng lumabas dito hanggat hindi niya natatalo ang boss dito o pwede rin siyang gumamit ng teleportation stone. At dito niya na nalaman na hindi talaga siya makakalabas kung hindi niya ito matatapos. Sinabi nga nito sa sarili na hindi pa nga nakakalipas ang panahon ng hirap na hirap nga siyang lumaban sa mga erang Magic Beast, at napatanong kung bakit ito sinasabihan na kailangan niyang i-clear ang dungyon na ito ng mag-isa lamang. At natatakot niya nga itong nasabi. At dahil dito ay nasasabi nga nitong wala nga daw kabuluhan. Nagsimula na ngang kabahan at matakot itong ating bida dahil hindi niya alam ang kanyang haharapin sa dungyon na ito. Dito nga ay nasabi na naman niya na kung seryoso ba talaga na dapat niya itong gawing mag-isa. At walang kasama. Kinakabahan at natatakot na nga itong ating bida na nakatingin sa hagdan pababa. At dito na nga nagtatapos ang 12 chapter ng manhwa na Solo Leveling. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow. Maraming salamat!